Ang number one na plano nila, sirain mga Duterte para tuloy-tuloy kaligayahan nila. Please subscribe to BTV Reacts channel and click the notification bell. Thank you, BTV friends! Good evening, good afternoon, and good morning. Saan man kayong sulok ng mundo naroroon, mga ka-BTV. At mega love shoutout po sa ating mga bagong subscriber at sa mga datihan nating subscriber. And of course, mega love shoutout sa ating mga kapwa OFW. Saan man kayong sulok naroroon, mga ka-BTV. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating munting bahay, BTV React. And of course po, bago po natin umpisa ng ating reaction video ngayon, humihingi lang po ako ng konting lambing na naman po sa inyo, mga ka-BTV. Sa mga bago pong mapapanood ang ating munting channel, pakihit naman po ng subscribe button at pakihit na rin ang notification bell para lagi tayong updated sa ating mga bagong video na i-upload dito sa ating munting bahay, BTV React. Maraming salamat po. Maganda na naman po, mga ka-BTV, ang ating pag-uusapan ngayon. Manong Chavit Singson tahasang sinabi na ang plano ng administrasyon na to ay sirain ang mga Duterte para tuloy-tuloy ang kanilang kasiyahan. Panoorin po natin at tapusin po natin ang kanyang pahayag sa video na to, mga ka-BTV. Ang number one na plano nila, sirain mga Duterte para tuloy-tuloy kaligayahan nila. Kayo po ba'y kabilang sa mga nanghinayang na hindi na, kumbaga, nahinto itong until further notice ang Senate Blue Ribbon Committee na pagdinig ukol nga sa manumalyang flood control projects? Nagkaroon na po ng dalawang chairman dyan, si Senador Marcoleta, tapos itong si Senador Ping Lacson. Maraming mga nabulgar din dyan, marami tayong mga narinig. In fact, ang pangalan nyo rin po ay nabanggit na iimbitahan, kaso nga lang, yun nga yung inaantay din ng iba dahil maraming mga para at least mabulgar nyo rin po yung side ninyo at mismo makasagot din yung mga diskaya doon niya sa inihayag nyo po kanina, Gob. Yes, kung imbitahan ako dyan, kailangan may mangyari. Hindi yung puro pampaganda lang ang administrasyon. Kasi ang tactic nila, diversionary tactic. Imbestigahan, puro imbestiga. Sino ang namumuno ngayon sa Pilipinas? President Bongbong Marcos. It is his command responsibility. Dapat siya sasagot lahat. Totoo nga, siya nagsabi. Pero kako may Alzheimer dahil damay siya eh. Siya ang pinakamarami. Isa sa pangatlo. At mga diskaya ngayon na nakakuha na parang imposible kung walang blessing sa taas. Sila ang paborito ng kontratista sa Ilocos Norte. Yung mayor na supposed to be disqualified, 6 billion ang project niya. Konsyal pa lang, kontratista nila. Iyon ang ginawang mayor ngayon. So, hindi ho maganda nangyayari na sa ating bansa. Kaya kailangan kumilos ang taong bayan. Opo, at kapansin-pansin din, pansin din ng taong bayan, Manong Chavit, dahil itong pinag-uusapan dito na paglustay o pagwaldas or yung questionable ng mga flood control projects, billions of pesos po ang pinag-uusapan nito. Pero kung pag-uusapan naman natin yung issue nila na umabot pa sa punto na gusto pa nilang ma-impeach ang pangalawang Pangulo, 125 million pesos lang po yung pinag-uusapan doon, confidential funds pa. So kumbaga, nakikita nyo rito na hindi ganito kasidhi yung kanilang pagnanais na masolve talaga sino yung pinakaugat, sino yung dapat na managot dito sa bilyong-bilyong pisong issue po ng proyekto na ito, Manong Chavit. Well, kung maliit ba o malaki, okay lang. Pero unahin natin yung presidente dahil siyang command responsibility. Meron din siyang intelligence pass eh. Ang intelligent man, hindi dapat ino-audit. Ba't nila in-audit kagad si Inday Sara? Well, karapatan nila yun, pero hindi dapat ino-audit yun. Audit nila yun, i-audit din si Presidente, tingnan natin kung malinis siya. Baka mas malaki pa, mas worse pa kung siya.
Opo. Pinalulutan ngayon ni Senador Alan Peter Cayetano ang magkaroon na pagre-resign. Nabanggit nyo nga po, mag-resign yung presidente kay Senador Alan Peter Cayetano mula presidente down hanggang sa Kamara, dapat mag-resign. Tapos magkaroon ng snap election. Ano naman po masasabi niyo dito po? Go. Pwede rin yun, pero pag-usapan lahat yan. Kaya kailangan natin advice ang mga mambabatas natin. Hindi mambabatas yung mga experts sa batas. Like all the members of the Supreme Court justices, sila dapat ang makialam dito at magsabi sa atin kung ano magandang gawin, legal, illegal, para maliwanagan ang taong bayan. I'm sure yung mga justices natin magagaling. Dapat dito rin lininis President Duterte. Bakit kinidnap dinala sa Hague? Dahil takot sila na ang number one na plano nila, sirain mga Duterte para tuloy-tuloy kaligayahan nila. So ayun na nga po mga ka-BTV, napanood nyo na at napakinggan ang sinabi ni Manong Chavit Singson. About nga po, sabi nga, tinanong nga po ni Sir, si Manong Chavit Singson, about sa confidential fund ni BP Sara na 125 million lang kumpara naman sa mga nawawalang trillion na nga pala, trillion na nga sa flood control project, pero mas inuna pa nila ang pag-imbestiga kay BP Inday Sara dahil para lang daw nga po sa impeachment. Di ba po? Narinig nyo naman po. At ang sabi dito ni Manong Chavit Singson, bakit inuna si BP Sara? Wala daw problema. Maliit man yan o malaki, pero dapat lahat daw po imbestigahan. Sabi ni Manong Chavit Singson. Tama naman po siya. Ako po, wala naman po akong problema, imbestigahan nila. Pero mismong COA na nga po ang nagsabi na walang irregularidad ang paggastos ng Vice President sa kanyang confidential fund. Sabi nga ni Manong Chavit Singson, kung inimbestigahan si Vice President, mas dapat daw nilang imbestigahan ang Pangulong si BBM dahil mas malaki ang kanyang intelligent fund. Tama naman po. At tinanong din po siya about dun sa sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na magkaroon ng snap election. Ang sagot naman po ng ating si Manong Chavit Singson, okay daw po yun. Pero kailangan pag-usapan at kailangan mismong ang mga justices ng Supreme Court ang magsabi kung anong dapat talagang gawin kumpara sa pagbabago. At ang pinakabuod talaga na gustong mangyari ng administrasyon na to ay sirain ang mga Duterte, pabagsakin para tuloy-tuloy ang kanilang happy-happy sa bansang Pilipinas. Yun po ang pinakatalaga. Kaya wala silang ginagawa kundi siraan, atakihin ang mga Duterte. Yan po ang plano ng gobyerno na to. At nagkampihan pa po sila ng mga Pinklawan at Dilawan. Kumampi kay BBM na samantalang noon sinisigaw ng Pinklawan at Dilawan na magnanakaw ang mga Marcos. Pero po ano ngayon? Ang ginawa ng mga Pinklawan at Dilawan, kumampi sila dahil may sarili din po silang agenda at plano na once na papagsak nila ang Duterte, isusunod na naman nila ang Marcoses dahil ang pinangahawakan ng mga Pinklawan at Dilawan na to, nagawa nga nila sa tatay ni BBM noon. What more pa ngayon na hindi magawa kay BBM ang ginawa ng Pinklawan at Dilawan noon sa tatay niya, na patalsikin at pababain sa pwesto. Ang nakikita ko lang pong nangyayari sa loyalista at Pinklawan Dilawan,
naggagamitan po sila. Hanggang dito na lang po ang ating reaction video. Hanggang sa muli po. God bless us all. Always remember, God is good all the time. BTV React is now signing off. Bye-bye.